formal nang inihain ni Representative Benvenido Abante Jr. Jr. din pala ito. Si Pastor Abante, no? Ang panukalang buhayin muli patay ang Quad Committee ng Kamara sa pamamagitan ng House Resolution number 106 upang ipagpatuloy ang mga investigasyon. Hindi natapos noong ika-19 na Kongreso. Kabilang dito ang mga kaso ng extrajudicial killings, illegal na pugo operations at drug trade. Plano ring palawakin ang saklaw ng investigasyon, kabilang ang kaso ng mga nawawalang sabungero na may posibleng koneksyon sa AJK. AJK na naman Ayon kay Abante, may mga katotohanang hindi pa nalalantad at mga salarin na hindi pa napapanagot. Sinusuportahan ng ilang mambabatas ang pagbuhay ng Quad Committee 2.0 dahil sa dami ng isyong dapat tugunan. Ang tanong, makatarungan bang muling buhayin ni Representative Benvenido Abante? Natalo na? Nanalo pa? Hindi! Kamura, di ba? Natawa lang ako. Hindi pa nga tapos eh. Hindi, nag-zoom na ako. Ang Quad Committee sa kabila ng kawalan ng konkretong resulta sa mga naunang investigasyon o isa lamang itong pampolitikang hakbang upang muling mapansin sa gitna ng mga kontrobersyang may kaugnayan sa nakarang administrasyon. Partner Badong, pasok! Alam mo, muna ako, partner. Oh, sige. 1,100 likes. 1,644 na po. Nako, Wow, ito na yung ito na yung pinakamalaki. Ang pinakamalaking live viewers natin. Partner Badong. Congratulations natin. Okay, alam po ninyo, no? Akala natin yung mga congressman susunod na po to kasi nagpapalakpakan sila ng SONA eh. Ang tema kasi ng SONA, tapos na ang pamumulitika, magtrabaho naman, di ba? Parang ganon, no? Papanagutin yung dapat managot. Alam po ninyo, lumang tugtugin na tong Quadcom. Ang punterian nyo lang naman si Duterte. Ibig sabihin, partner, bigo sila. Bigo sila na yung naipakulong na yung katawang lupa ni Tatay Digong. Bigo sila na yung mga followers ni Tatay Digong ay Magalit sa kanya. Hindi, yung Babaklas. ano ba yung Titigil. mawalan ng kumbaga ang kinulong nyo lang yung katawan lupa. Pero yung mga ideya ni Tatay Digong, Naka-inject na yung sa mga supporters. prinsipyo niya, taglay-taglay na ng mga tao. Doon kayo Correct. nabigo. Oo. Kasi si Tatay Digong, hindi lang po siya, yung mga ginawa niya, kaya yan kumakalat hanggang ngayon, namimiss namin yung ginawa niya. Hindi yung tao mismo eh. Kung hindi yung mga binigay niya rito sa Pilipinas. Legacy, tawag partner. Legacy. Kaya kayo, yung presidente natin, dahil nga ang layo kay Tatay Digong, hanggang ngayon, partner, ika-4 na niyang taon. Oo. Hanggang ngayon, nangangako pa rin. Uy, pinapalaman ako. Heads must roll, heads will roll pa rin ang sinasabi. Oo. Akalain mo yung partner, no? Ganyan po ka, wag natin sabihin na ano kasi bawal na pangit Bawal, na, no? mahal natin. Mahal natin Mahal Pangulo. natin yan. Mahal na. Ayaw namin sabihin na ayaw kayong sundin ng mga congressman, pero ganun po yung nagaganap eh. Yun ang resulta eh. Oh, eto po kasi yung walang naging epekto yung pagpapakulong ninyo kay Tatay Digong dahil lalong yung mga supporter niya nag-aalab at lalo kaming dumarami. Correct. Sa madaling salita. Para pagdating ng 2028, yun kasi yung purpose nila eh. Ipakulong si Tatay Digong, impeach si BP Sara para wala na kalaban yung kanilang boss. Ang tawag doon partner, we don't die, we multiply. Correct. Yung ideas na maganda, hindi yan na, yun, nagmumultiply yan. Correct. Ayan. Diyan. Ayun, dagdag ko dyan sa sinasabi ni partner Buds na ang tawag ko dyan, nagtagumpay si Tatay Digong na imulat ang kaisipan. Partner, itatama ko lang to kasi nalilito eh. Bakit may nakita kang... Oh, meron kasi. Mahal nyo pero ako hindi. Pareho lang po tayo. Ang tawag doon sarcasm. Kayo naman Ang talaga. tawag po doon sarcasm. Seryoso nila partner. Huwag nyo mo seryoso. Ito ba? Sinasabi mo kasi mahal, kaya sineryoso eh.
Nasasaktan kasi sila, partner. Nasasaktan sila. Sarcasm. Hindi, inaano natin, tinatama na natin kasi pag uwi niyan mamaya, visit na mga birada yan, okay na sana ako eh. Sinabihan mahal eh. Tapos yung pala mahal nila si BBM. Mahal naman talaga yan. Presyo nga, mahal eh. Hindi ito nga, di ba? Nag-comment ako lang dati tungkol kay Aimee. Sabihin, Aimenatics ka pala! Hindi, partner, kasi masyado sensitive pa yung mga viewers natin. Pero pag dito sa Birada Agila, masasanay na mga yan. Masasanay na po kayo. Basta Masasanay tayo dito, Duterte tayo lahat. Duterte tayo. Para sa bayan tayo. Katotohanan ng komento natin dito, partner. Yan. Ewan ko lang kay Bimar kung katotohanan siya. Nilag. Okay, partner Bimar. Okay. Oh. Yun nga, no? At tuloy natin, si Tatay Digong ay nagtagumpay na imulat ang mata ng taong bayan ng kaisipan na may ganito dapat ang mangyayari. Pag isa kang opisyal ng pamahalaan, dapat may mga ginagawa ka na mararamdaman, hindi lang basta mararamdaman, kundi makikita talaga ng taong bayan. At maaamoy. At Amoy, yun yung importante. Yun. Nakikita, nararamdaman na amoy. Naamoy. Ayun. Kumbaga, lahat na lang naman senses para... Ilan ba senses? 5 senses. 5 senses. Ayan. Gawin mong 6. Ayan, so, ito naman sa kabilang banda, itong House of Representative, bigo po sila. Kasi nga, makikita naman po natin, ano na ba ang mga naging progreso noong panahon na yon. Sila mismo, aminado sila, sinasabi nila, wala daw po, hindi pa po tapos, wala pang ganitong kasiguraduhan, wala pang klaro, wala silang achievement. And yet, talo tayong taong bayan kasi Correct. napakalaki po ng budget na nilalamon nila araw-araw dyan. May mga nang bumukbang pa dyan. May nang-agaw pa ng May hopya. nagtabo, may Partner, grabe yung pati yung rate ng pag-utang natin. Wala ng proyekto, wala ng pandemya, yung rate ng utang natin, todo-todo. Correct. Kaya nga eh. Ilang hearing ba yung Quadcom, partner? Abay, nakarami 20 yun eh. plus, no? Oo. Imbis na ang pag-usapan ninyo, paano pa unlarin ng Pilipinas, paano pa rin idiin si Duterte. Wala na po. Mantakin mo sa... Durog na. Yung katawan lupa. Pero tayo, hindi tayo nadudurog. Yun. Pero yung kanyang iniwan, yung legacy niya, nasa utak, nasa puso namin. Correct. Yung pagmulat niya sa amin, Yun ang hindi nyo kayang Yun. gibain sa amin. hindi nila kayang isara uli yon kasi nga, Correct. kumbaga, Gripo. yes, Na binuksan na yan. Parang nabuksan na yung Pandora box at ito Ayun. na ngayon ang nangyayari. Kaya, sayang lang, no? Huwag nyo nang ituloy yan. Utang na loob kasi ganito na rin ang resulta eh. Nangyari na nga yung una, wala kay resulta. Yun na yung pinaka-the best yung first. Alam nyo, yung minsan yung first, yun yung pinaka-till last na dapat yan eh. Oo. Pero nung nangyari sa inyo, bigo Hindi rin, partner. Paano yung first love mo? Yun pa rin ba na pangasawa mo? Galit ako! Parang sinasabi ni partner Bimar, parang first impression last ba yun? Oo, yan. Yan ang ibig sabihin. Kasi nga, tinan mo, una pa lang, bigo na sila, tapos ulitin na naman. Panibagong gastos na naman ito. Wala na nga tayong pera, inuutang na nga tayo puro utang na nga lang si BBM eh. Mahiya naman kayo, sabi ni BBM. Kasi yung gobyerno nila, projection lang eh. Pagpo-project lang. Tingnan mo ngayon, Masaya na. nahihirapan na si BBM maghanap ng pondo sa napunta sa India, 5-6. Nag-5-6 na. Alam mo, partner, wala naman kami problema punta ng ibang bansa, makipagkaibigan. Pero ang problema lang, Mr. President, nakikipagbati tayo sa mga bansang hindi naman natin wala naman tayong... Hindi natin kaamoy. Ano tawag doon? Nalitsi ba to? Huwag ganun. Late reaction. Yung kamoy kasi, mga Bombay. Huwag ganun. Wala naman. Walang ganunin. Ang point ko lang, Yung amoy nila meron mabango tayong yun. kairitahan na bansa, partner Correct. eh. Di ba? China. Isa lang naman yun. Ang dami nating gustong maging kaibigan, ang dami nating gustong maging kapartner sa politically, pati mga military. Eto kaya ang kapartner na lang natin, China, wala na tayong problema. Correct. Diba? Dito na lang tayo mag-focus, no? Mag-focus na lang tayo sa isa. Sa isa na lang. Oh, lahat ng effort natin sa pakikipagkaibigan. Correct. Di ba? Wala namang masama. Lagyan na kaya natin ng tulay from China papuntang Cagayan Valley. Pwede rin. Di ba? Alam mo, partner, yung US nga, naamo natin kung tutusin, di ba? Huwag na tayo tayo mga Pilipino, Oo. nangangamuhan talaga Laki ng tayo. utang sa China yan. Yung US nga, si Donald Trump nga, sinabi kay President Marcos,
makikipag-ugnayan nga ako dito, may trade deal with China. Oo. Correct. Tapos tayo, na amuyong lang, Ano ka pa, kumbaga, galit-galitan ka pa, no? tayo pa yung mas matapang pa tayo samantalang yung US na talagang yung karibal ng China, Ayun. willing sila makipag-trade deal. Correct. Parang sinasabi mo, partner, parang lugi ka pa eh. Nangungutang ka na nga lang. Ikaw na nga lang ang nanghihingi. Lugi pa ang dating mo. Hindi ko naintindihan sinabi ni Bill. Partner, himay-himayin mo kasi. Meron tayong gurang dito. Pagkaya tayo sa produkto ng Memory pa. Bigyan nyo po ng sponsor to, ha? Partner, balik tayo dito kay ano. Kay Benvenido, partner. Alam mo, nakakalungkot, yung mga nagtutulak pa ba na muling ibalik buhayin yung Quadcom, magiging Quadcom 2.0. Ito pa yung controversial na kongresista na talo naman talaga, nananalo pa. Di ba magbihib ka na lang? Kapal naman ang mukha nito, no? Hindi na kailangan magsip-sip, kaya yun lang ang pinapanalo, yung pagsisip-sip eh. Meron ka ba, partner, BMR? O naubusan ka na? Okay, punta tayo sa isa pang issue natin. Ito, mas maganda rin po ito, partner, no? Inihayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya na pinag-iisipan ng Department of Justice na ipadala sa ibang bansa, posible sa Japan, ang mga buto na nakuha mula sa Taal Lake upang sumailalim sa mas masusing DNA testing. Ayon kay Rimulya, kulang ang kakayahang teknolohikal ng Pilipinas para sa komplikadong DNA analysis at handa ang pamahalaan na gumastos para matukoy ang katotohanan. Uy, pira. Akala mo pira nila, no? Handa daw gumastos eh. Oh, pinaniwala ang may kaugnayan ang mga buto sa mga kaso ng pagkawala ng mga sabungerong hindi pa nalulutas hanggang ngayon. Humingi na ng tulong ang DOJ sa Japan, ngunit inamin ni Rimulya na wala pang natanggap na update mula sa mga autoridad doon. Ang pagsisiyasat sa Taal Lake ay bahagi ng mas malawak na investigasyon sa mga misteryosong pagkawala ng posibleng may kinalaman sa organisadong krimen at katiwalian sa pulisya. Ang tanong, punta pa talaga ng Japan, no? Ayos din, ha? Makatwiran bang ipagmalaki ni Secretary Rimulya ang planong ipadala sa ibang bansa ang mga ebidensya para sa DNA testing? Gayong sa tagal ng kaso ay wala pa ring malinaw na resulta. Hindi ba't mas angkop na tanungin kung bakit hanggang ngayon ay wala pa ring sapat na forensic capability ang DOJ sa loob ng bansa? Partner Badong. Alam mo, partner, subun-subo na sila rito eh. Pinagmalaki nila na lutas na, di ba? Yung paglutang nung alias Totoy, Correct. akala mo nalutas na nila eh. Merong mga sinabi, si Gretchen Barreto, si Atong Ang, etc. Tapos, para patunayan na totoo yung sinasabi ni Totoy, talagang gumasto sila dyan, na abala yung ating mga mangingisda. Ayaw kumain ng mga tao ng pagkain. Tawilis. O pero hanggang ngayon po wala po. Kaya subon-subon at higit pa pinagmalaki pa ni BBM na malapit nang matapos. Nandiyan na naman, no? Yun yung problema, Mr. President eh. Sanay na sanay yung gobyernong ito na ipagmalaki na wala pa nagagawa. Ang dami na po. Bad trip ako noon na magtatayo ng parang ospital para sa cancer o kung ano pa man. Tapos magkakaroon ng hukay. Ano yung tawag doon sa hukay na yan? Bunker? Hindi, yung lalagyan ng mga panulukang bato. Mga ganun ba, partner? Fungasyon. Yung groundbreaking ceremony. Groundbreaking ceremony. Sa dami ng groundbreaking, butas-butas na Pilipinas, partner. Wala na itayo kahit na isang poste. Kaya lang, pinagyayabang agad. Yun yung problema eh. Ang layo talaga kay Tatay Digong na. Si Tatay Digong, nariyan na. Bago hindi nga natin alam eh. Putya, mag-ooperate na pala yung Skyway. Correct. Alam mo, partner, At talaga, partner, yung airport sa Bicol, hindi natin alam. International airport pala yun, natapos na. No? Yun po yun, inaugurate na kagad. Samantalang ito. Kaya yan, ito po pinakamagandang halimbawa. Ngayon, subun-subo na sila. Kaya kinakailangan pati yung boto.
ipapadala pa sa ibang bansa. Kasi yung in-announce po nila, wala nakuha DNA. Oo. Sabi ko nga, hindi ako scientist. Pero yung mga dinosaur na million years ago, Hindi na... nabuhay, may nakuha pang mga scientist na DNA. Correct. Tapos eto, kailan lang namatay, wala na raw. Sabi ko, kaya... Wag niyo pong unahin yung pagyayabang na malulutas na agad. Ang problema dyan, partner, no, kunyari, dadalhin yung buto doon sa Japan. Correct. Sasabihin ng mga Hapon, buto man yan ng baka, pambulalo. Di ba yan yung sinasabi na taga ron na mga talagang mga buto ng bulalo yan? Partner, partner, May Bema. tawag dyan eh. Alam nyo nung tawag dyan sa Japan pagka payat ng isang tao? Ano? Ano? Puro buto. Ang galing. Partner, ito, partner. Total, napunta tayo sa Japan. Ano sa Japan ang, ang pangit? Ano sa Japan? Isagutin mo! Ikaw naman, sabihin mo, ano? Kamukha mo. Mga dad jokes na po to. Pinapunta ka si Japan eh. Tanggi ka, ganti ka. Ang sagot ko dyan, kamukha nila. Kaya partner, Bema, Ako na yan na ba? Ano sa Japan ang dahon? Ano? Honda. Para tayo nagiinuman lang natin. Tayo lang tayo talaga tatlo, ha? Mamaya, makikisig ang lulo ko dito yan. Okay,